Hello, magandang umaga, magandang gabi ho sa inyo mga katubig. Ang pag-uusapan ho natin ngayon ay tungkol sa stages ng purification sa paggawa ng purified water. Ang unang stage sa tatlong stages ng purification ay ang pre-filter. Ang pre-filter ay mayroong tatlong FRP tanks na tinatawag na multimedia, carbon, at saka softener. At mayroon din siyang mga filter sa likod na 5 micron and 1 micron. Tapos papasok siya dito sa tinatawag na reverse osmosis na pangalawang stage ng purification niya. Tapos, ang pangatlo naman ay ang tinatawag na UV, ang ultraviolet sterilizer. Kung saan pinapatay ang bacteria at mga mikrobyo at viruses sa 99.9%. Kaya sterilize yung magiging product ng purified water. Karagdagan ng informasyon, ang pre-filter ay sinasala yung mga malalaking sediment sa tubig. Ay dumadaan siya dito sa anthracite niya at pinipilter yung medyo malalaking bottle ng dumi sa tubig. At saka po yung pangalawa ay carbon, inaalis yung mga masasamang amoy sa tubig. At ang softener naman ay pinalalambot ang tubig na hard. Yung hard water niya, pinalalambot niya sa pamamagitan ng ion exchange resin sa laman nito. At ang pangalawa, ito yung tinatawag na reverse osmosis. At pag dumano siya galing dito at sa tinatawag na reverse osmosis, diyan nakaka-produce ng purified water. Kasi po pag dumaan dito, ang tubig ay nasasala na masyado, tapos nahihiwalay siya dito sa dulo at yung isang linya ay ang purified water na ang lumalabas. At saka yung isa naman ay condensate water. Tapos paglabas dito, pumupunta na siya sa product tank. Yan sa gitna. At saka yung condensate water naman ay yung sa kabilang tangke. At kapag i-dispense na siya, ay dumadaan siya sa UV sterilizer para mamatay yung viruses, bacteria o microbes sa tubig para safe inumin ng mga customer. Kaya po ang purified water ay malinis na inumin at ligtas na inumin para sa pangkalahatang customer po. Yun lang po sa vlog kong ito, yun lang po ang share ko po sa inyo tungkol sa stages po ng purification bago maging purified water. Salamat po sa inyong lahat at sana po subscribe niyo po ang aking channel at sa susunod po ay pag-uusapan naman natin ang ibang topic tungkol sa pagkakaroon ng water station. At kung gusto niyo naman gumawa ng water station na hindi kayo magagastusan masyado, pwede kayong mag-aral tapos kayo na lang din ang gumawa ng water station nyo para makatipid kayo. At ako naman ay nag-aral ng kaunti at ako na lang ang gumawa nitong water station namin. Kaya po hanggang sa susunod, magandang gabi sa inyong lahat.